Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Tanglumpo. Samahan nyo ulit ako. Ayusan ulit natin itong mulawing aso na bonsai. Wild na naman siya at kung mapapansin nyo, ang kanyang dahon naninilaw. Okay? Yan o, makikita nyo. Yan, mga dilaw na. Yan, may mga dilaw na part. Okay? So, ibig sabihin nito, kailangan niya ng abono. Pero bago natin na abonuhan, dapat magpanibago din ang kanyang mga dahon. Okay? So, kakalbuhin ulit natin, itrim natin yung mga sanga na sumobra. Okay? So, ganito lang ang ating gagawin kapag ang ating bonsai naninilaw na. Okay? Naninilaw or nanghihina dahil sa mga antena katulad nito. Itong mga hindi naka-wire nito, yung mga ano natin, ito yung antena na sinasabi nila. Okay? Yung mga to. Okay? Yan. So itong mga to, ito yung mga nagpapahina dito sa mga naka-wire. Okay? Kaya nagkakaroon siya ng ganitong dahon. Okay? So ito yung kakalbuhin natin, itrim natin and then kakalbo para magpanibago. Okay? Tanggalin yung mga tumubong mga sanga. Okay? Maliban dito sa first branch na pinapalaki natin. Okay? So let's start. Yan, tanggalin yung mga ano kasi may tinik ito, guys. Yan oh. Mga tinik ito, masakit ito pag natinik ka. Parang siya. Agoy, 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 agoy. Matinik. Matinik sa chicks. Agoy. Ayan. So, tanggalin lang. Ha? Pag ikaw natinik nito, masakit. So make sure na tanggalin natin lahat yung tinik para hindi tayo masaktan. Agoy. Baka masaktan tayo katulad ng ginawa niya. So patuloy lang ating ginagawa. Ayan, nagtatanggalan na ng antena or yung nagpalaki sa main branch. Yun. So tinanggal natin dahil nakuha na natin yung gusto nating taba na mangyari sa ating sanga. Yan. So nagtitira pa rin tayo dito ng antena dahil nakukulangan pa tayo ng taba sa primary branch, lalong lalo na yung first branch, yung nandun sa baba. Yan. So after nating matanggal yung mga tinik, ito na yung time para tanggalin naman yung mga dahon. So ganito lang ang ating gagawin kapag ang ating bonsai ay nanghina. Tanggalin lahat yung nagpapahina at kalbuhin para magpanibago ito. Yan. So finger lang yan si Papa Bones. Finger ng mga dahon para mabilis, kasi kung gagamitin natin ng gunting mas matagal. Ayan. So siguraduhin natin na matanggal lahat yung magpapahina sa ating halamang bonsai. Tanggalin din natin ito yung mga bumaon na wire dahil sa paglaki ng main branch. Katulad nito, tinatanggal natin dahil sobrang baon na. Baka mamatayan tayo ng sanga. At ito na ang kanyang itsura after natin makalbo. So maaliwalas ulit ang kanyang itsura. At bakit natin kinakalbo ang isang bonsai? Para ito ay magpanibago ang kanyang mga dahon para tubuan ng mga sanga o panibagong sanga. Yan. Sa yun sa dahilan
para maiwasan din yung ma-stress ang ating halaman, kaya natin kinakalbo ito para magpanibagong recover at maging malakas ulit. Yun ang dahilan kung bakit natin kinakalbo. So yan guys, natapos na nating kalbuhin, tinanggal din yung wire na bumaon. Okay, so ito yung mga naiwan nating antena na kung saan may mga purpose ito. Okay, palalakihin niya yung sanga na main branch, kaya tayo nag-iwan ng mga antena. Yun ang purpose nun. Okay, patabain niya yung kung saan siya nabilong na branch. Okay, so ito lang yung pinapataba natin, kaya kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 na hindi na i-wire na sanga. Okay, yun ang purpose, para palakihin ang kanyang main branch. Okay, so ganito lang kapag ang naninilaw na dahon ng ating halamang bonsai, kalbuhin mo na dahil nanghihina na dahil dito. Okay, para magpanibago ulit ang kanyang tubo. At the same time, bibigyan mo na kaagad ng abono. Okay, ano ba yung abono na ilalagay natin? Ang triple 14 paghaluin ng sulfate. Okay, so ganun ang gagawin natin mamaya. Antayin ulit na magkadahon at i-update natin ito. Okay, hanggang sa muli. Bye bye.